Ang Neftali, isa sa 12 tribo ng Israel, ay may dalang isang palaisipan na halos walang nakakaunawa. Paano ito nagawang lumitaw mula sa isang napabayaang rehiyon, nababalot ng mga anino upang maging lugar kung saan sumikat ang pinakamatinding liwanag? Hindi lamang ito isang salaysay tungkol sa mga lahi at mga hangganan ng lupain. Ito ay kwento ng isang tribo na tinawag upang impluwensyahan ang kapalaran ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng katuparan ng isang sinaunang pangako ng propeta, sa video na ito ay ibubunyag namin ang bawat detalye ng paglalakbay na ito. Tulad ng Neftali na nauugnay sa bilis, kalayaan at kapangyarihan ng mga nakapagbibigay inspirasyong salita, ang kanyang pamana ay malalim na nauugnay sa ministeryo ni Jesus sa Galilea, isang mahalagang lugar para sa pagtubos ng sangkatauhan. Mapapahanga ka na makita kung paano umaayon ang bawat elemento sa loob ng banal na layunin. Isang plano na patuloy na nabubuksan hanggang ngayon na umaabot sa mga buhay sa susunod na henerasyon. Kung handa ka ng sumisid sa isa sa mga pinakakawili-wiling sipi ng banal na kasulatan, mag-subscribe ngayon upang hindi mo makaligtaan ang nilalamang tulad nito. At sa huli, ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang malaman ang walang hanggang epekto ng pambihirang kwentong ito. Balikan natin ngayon ang malawak at tigang na lupain ng Kainaan. Sa kampo ni Jacob, ang kapaligiran ay pinaghalong mga inaasahan, tunggalian at pag-asa. Sa gitna ng mga tolda at kawan, isang eksena ng mga tensyon sa pamilya ang naganap. Sa gitna ng dramang ito ay 2 babae na ang mga desisyon ay huhubog hindi lamang sa kinabukasan ng kanilang mga inapo, kundi pati na rin sa landas ng Israel, sina Leah at Rachel. Magkapatid sa kadugo at asawa ng iisang lalaki, sila ay pinag-isa ng mga ugnayan ng pamilya ngunit pinaghiwalay ng matinding tunggalian. Ang inggit at kompetisyon ang nagpabago sa kanilang pakikisama tungo sa isa sa mga pinakakapansin-pansing pagtatalo na nakatala sa banal na kasulatan. Sa kontekstong ito, lumitaw si Bilha, ang tapat na lingkod ni Rachel. Ibinigay sa kanya ng kanyang amang si Laban bilang bahagi ng mga kaugalian sa pag-aasawa noong panahong iyon. Si Bilha ay hindi lamang isang ordinaryong lingkod. Sa kulturang iyon, ang kapalaran ng mga lingkod ay malalim na nauugnay sa kapalaran ng kanilang mga amo. Siya ay naging tahimik na saksi sa sakit ni Rachel na naharap sa pagkabaog habang pinapanood si Leah na manganak ng sunod-sunod para kay Jacob. Ang bawat panganganak sa kalapit na tolda ay parang isang masakit na paalala ng hindi maibibigay ni Rachel. Dahil sa pagdanas ng dalamhati at pagnanais na hindi maiwan, gumawa si Rachel ng isang desisyon na magpapabago sa takbo ng mga pangyayari. Habang lumuluha ang kanyang mga mata, ngunit matatag ang kanyang determinasyon, sinabi niya kay Jacob, "Narito ang aking alipin na si Bilha. Sumama ka sa kanya. Marahil sa pamamagitan niya ay mabubuo ko rin ang aking pamilya." Hindi lamang ito basta pagbubuhos ng isang sugatang babae, kundi isang refleksyon ng mga kaugaliang kultural noong panahong iyon. Ang mga batang ipinanganak sa isang alipin ay maaaring legal na kilalanin bilang pag-aari ng asawa. Determinadong hindi malampasan ni Leah, kumilos si Raquel. Si Jacob, na sanay sa masalimuot na kalagayan ng kanyang pamilya, ay pumayag. Si Bilha, na walang kapangyarihang pumili o magsalita, ito ay naging bahagi ng isang plano na lumampas sa kanyang sariling kagustuhan. Sa mga sumunod na araw, nasaksihan ng kampo ang isang pangyayaring maitatala sa kasaysayan. Si Bilha ay nagbuntis. Bagamat hindi kay Rachel sa biolohikal na aspeto, ang bata ay ituturing na kanya. Nang ipanganak ang bata, niyakap ito ni Rachel nang may emosyon at ipinahayag, "Sa pamamagitan ng matinding pakikipagbuno,
ay nakipagbuno ako sa aking kapatid at ako'y nanaig. Sa gayon ay isinilang si Neftali na ang pangalan ay magpakailanman ay magdadala ng alaala ng isang pagtatalo, kundi pati na rin ang tagapagbalita ng isang mas dakilang layunin na ihahayag pa rin sa mga susunod na henerasyon. Dahil dito, natanggap niya ang pangalang Neftali, isang ekspresyon na nangangahulugang aking pakikibaka. Ang kanyang kapanganakan ay hindi lamang bunga ng isang tunggalian ng pamilya. Ito ay naging simbolo ng pagtitiyaga, paglaban at isang banal na layunin na nagsisimula pa lamang mahubog. Kahit na marupok sa mga bisig ng kanyang ina, ang kanyang pangalan ay may bigat at kahulugan na. Ang Neftali ay kumakatawan hindi lamang sa isang bagong silang na bata, kundi pati na rin sa katuparan ng isang matinding pagtatalo, isang pag-aaway sa pagitan ng pag-ibig, inggit at pananampalataya. Habang lumalaki siya ay nakatanim sa isang masalimuot na istruktura ng pamilya. Siya ang ika-6 na anak ni Jacob at ang pangalawa sa isang aliping babae. Ang kanyang pag-iral ay hindi ligtas sa maselang sapot ng mga alyansa, tensyon at paghahambing sa loob ng kampo. Para kay Jacob, ang bawat anak na lalaki ay isang regalo. Gayunpaman, ang mga pangyayari sa kanilang mga kapanganakan ay hindi maiiwasang lumikha ng mga pagkakaiba. Nakita ni Lea ang mga anak ni Bilha at Zilpa, ang mga aliping babae na nagsilang din ng mga anak ni Jacob, bilang direktang kakumpetensya niya. Sa kabilang banda, nakita ni Raquel sa mga batang ito ang isang pagpapalawig ng kanyang naputol na pagiging ina, isang pagtatangka na punan ang kakulangan na dala niya. Ngunit paano maiimpluwensyahan ng lahat ng ito ang batang si Neftali? Mula sa murang edad, ang kanyang kwento ay minarkahan ng mga inaasahan ng iba. Bilang anak ng isang aliping babae, maaaring ituring siya ng ilan na pangalawang karakter sa salaysay ng pamilyang iyon. Gayunpaman, sa banal na disenyo, walang detalye ang hindi sinasadya. Si Neftali ay lalaki upang magkaroon ng mahalagang papel sa landas ng Israel na nagpapatunay na kahit sa gitna ng kaguluhan at tensyon ng tao, ang layunin ng Diyos ay nananatiling soberano. Ang simula ng kanyang buhay ay hindi lamang naglalarawan sa kanyang kapanganakan, kundi inaanyayahan din tayo na pagnilayan ang ating sariling mga panloob na labanan, mga tunggalian, ang pagnanais para sa pagkilala at ang paghahanap ng kahulugan. Ano ang iyong palagay tungkol dito? Maaari bang magdulot ng malalaking tagumpay ang mga panloob na tunggalian tulad ng mga naranasan ni Rachel? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento. Ang iyong pananaw ay maaaring lalong magpalawak ng ating pag-unawa sa kwentong ito. Ang pagkabata ni Neftali ay naganap sa isang kapaligirang puno ng paggalaw, mga tinig at patuloy na aktibidad. Ang pagiyak ng mga kawan ay umalingaw-ngaw sa numadikong kampo ni Jacob, kung saan ang pamumuhay ay nangangahulugan ng mabilis na pag-aangkop sa pagbabago. Tulad ng kanyang mga kapatid, lumaki siya sa gitna ng mga tolda na natatakpan ng alikabok sa ilalim ng malawak at malamig na kalangitan. Ngunit lampas sa karaniwang mga paghihirap ng buhay sa disyerto, ang mga kwento at turong ipinamana ng kanyang ama ang humubog sa kanyang pagpapalaki. Mula sa murang edad, nagpakita siya ng sigla at pagiging hindi mapakali. Mabilis siyang tumakbo sa pagitan ng mga tolda na lumalampas sa mga hangganan ng kampo. Pinagmasdan siya ng kanyang ina, si Bilha, nang may pagmamalaki at pangamba habang tinatahak niya ang kalapit na mga burol ng may kahanga-hangang bilis. Para sa kanya, ang bilis na iyon ay tila isang senyales na ang kanyang anak ay nakatadhana para sa isang bagay na mas dakila, isang bagay na hindi pa nila lubos na mauunawaan. Sa kampo, si Neftali ay nagkaroon ng malalim na ugnayan sa kanyang kapatid na si Dan.
Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba sa ugali, sila ay pinag-isa ng iisang ina at ng iisang kalagayan. Bilang mga anak ng isang aliping babae, mayroon silang realidad na naiiba sa kanilang iba pang mga kapatid na madalas na nakikisama sa mga anak ni Leah at ni Raquel. Ang kalagayang ito ang naglapit sa kanila, natuto silang magtulungan. Si Dan ay mas mapagmuni-muni at tahimik habang si Neftali ay namumukod tangi dahil sa kanyang sigla at bilis, hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa intelektual. Hinangaan niya ang kakayahan ng kanyang kapatid na makahanap ng mga malikhaing solusyon sa mga pang-araw-araw na hamon sa kampo, tulad ng pagtitipon ng mga nakakalat na kordero o paghahanap ng mga mapagkukunan ng tubig sa tila tuyot na lupain. Gayunpaman, ang pagkabata ay hindi lamang tungkol sa mga laro at gawaing bahay. Ang mga gabi ay may espesyal na katangian. Titipunin ni Jacob ang kanyang mga anak na lalaki sa paligid ng apoy sa kampo upang magbahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang paglalakbay at tungkol sa Diyos na nagtaguyod sa kanya sa napakaraming pagsubok. Nakikinig ng mabuti si Neftali sa mga kwento tungkol sa pagtakas ni Esau, ang mga taon ng pagtatrabaho upang makuha si Rachel at higit sa lahat, ang pangyayari sa Peniel nang makipagbuno si Jacob sa isang anghel at tinanggap ang pangalang Israel. Tayo ang mga tao ng tipan, matatag na sasabihin ni Jacob. Nangako ang Diyos na pagpapalain tayo at gagawin tayong isang dakilang bansa. Bawat isa sa inyo ay may papel sa layuning ito. Ang mga salitang ito ay nanatiling nakaukit sa puso ni Neftali. Kahit na napakabata pa para lubos na maunawaan ang laki ng pangako, may kung ano sa loob niya ang nanginginig sa pag-iisip na maging bahagi ng isang mas malaking plano. Pagkatapos makinig sa mga kwento, madalas siyang umaalis sa kampo at pinagninilayan ng mga bituin. Iniisip niya kung paano makakatulong ang isang taong ipinanganak sa gitna ng alitan sa dakilang plano ng Diyos. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumitaw ang mga malinaw na katangian ng kanyang pagkatao. Si Neftali ay hindi lamang mabilis at maliksi. Mayroon din siyang madiskarteng pag-iisip. Kapag may mga problema sa mga kawan, madalas siyang nag-aalok ng praktikal at epektibong mga solusyon. Nagpakita siya ng katapatan sa kanyang pamilya, lalo na kay Dan, ngunit nagulat din siya sa kanyang kawalan ng kinikilingan sa pamamagitan ng maliliit na hindi pagkakasundo sa pagitan ng kanyang mga kapatid. Taglay niya ang kakaibang kapanahunan para sa kanyang edad. Sa kabila nito, ang buhay sa bukid ay nanatiling mahirap at puno ng mga hamon, isang senaryo na patuloy na humuhubog sa karakter ng taong balang araw ay mag-iiwan ng marka sa kasaysayan ng Israel. Ang patuloy na alitan sa pagitan ng mga asawa ni Jacob ay hindi maiiwasang umalingaw-ngaw sa susunod na henerasyon. Madalas, iginigiit ng mga nakatatandang anak na lalaki ni Leah ang kanilang posisyon kaysa sa iba, na inaangkin ang pamumuno at pagiging higit na mataas. Gayunpaman, ang mga inapo ni Rachel at ng mga inapo ng mga alipin ay madalas na itinuturing na mga pangalawang figura sa loob ng kanilang sariling pamilya. Ang katotohanan ito ay pumukaw kay Neftali ng isang matinding pagnanais na ipakita ang kanyang halaga, hindi sa pamamagitan ng mga talumpati, kundi sa pamamagitan ng mga konkretong kilos. Araw-araw, sinikap niyang matuto, magtrabaho at patunayan na ang kanyang pinagmulan ay hindi nagtatakda ng kanyang kapalaran. Nais niyang ipakita na mayroon din siyang lehitimong papel sa pamilya at sa plano ng Diyos. Sa paglipas ng mga taon, ang kanyang liksi ay lalong naging kitang-kita. Hindi na siya basta isang mabilis na batang lalaki sa mga tolda.
Siya ay naging isang binata na may kakayahang maglakbay sa malalawak na lupain upang maghatid ng mga mensahe sa pagitan ng mga pastol o maghanap ng mga naliligaw na kawan bago sumapit ang gabi. Kahanga-hanga ang kanyang pisikal na tibay, ngunit ang tunay na nagpapaiba sa kanya ay ang kumpiyansang ipinakita niya mula sa mga nakapaligid sa kanya. Mayroong katatagan sa kanyang presensya. Isang gabi, habang ginugunita ni Jacob ang kanyang pakikibaka sa anghel, naglakas loob si Neftali at nagtanong, "Ama, bakit ka nakipagbuno sa Diyos, gayong ibinigay na niya sa iyo ang lahat?" Si Jacob, na nagulat sa lalim ng tanong, ay ngumiti ng mapayapa at sumagot, "Dahil sa pakikibaka natin natutuklasan kung sino talaga tayo. Hindi ibinibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng madali. Hinuhubog niya tayo sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ikaw rin ay haharap sa sarili mong mga hamon, Neftali. Kapag dumating ang panahong iyon, tandaan mong magtiwala sa layunin ng Panginoon." Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang kanyang pangalan, "Aking pakikibaka," ay hindi isang pasanin, kundi isang panawagan sa pagtitiyaga at pagtitiwala kahit na tila madilim ang landas. Maya-maya, isang araw na tila ordinaryo ay naging mapagpasyahan. Ang mga kapatid ay nakakalat sa mga bukid, inaalagaan ang mga kawan sa ilalim ng matinding araw ng mga Kanaanita. Gayunpaman, ang kapaligiran sa kanila ay puno ng tahimik na tensyon. Si Jose, ang paboritong anak ni Jacob, ay natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng lumalaking sama ng loob na ito. Ang kanyang magarbong tunika ay malinaw na sumisimbolo sa paboritismo ng kanyang ama, isang bagay na nakasakit sa pagmamataas ng iba, kabilang sina Neftali at Dan. Si Neftali ay hindi nagtataglay ng parehong malalim na puot na naramdaman ng ilan sa kanyang mga kapatid. Ang bumabagabag sa kanya ay hindi lamang ang paboritismo ni Jacob, kundi ang paraan ng pagsasalaysay ni Jose ng kanyang mga panaginip. May tono sa kanila na tila nagpapahayag ng kadakilaan at autoridad. Minsan, sinabi ni Jose na lahat ay yuyukod sa harap niya. Ang mga salitang ito ay lubhang nakasakit sa pagmamataas ng kanyang mga nakatatandang kapatid. Sa Dothan, habang inaalagaan ng kawan, nakita nila si Jose na papalapit sa malayo. Ang kanyang tunika ay nakalantad sa tanawin at ang kanyang kumpiyansang tindig ay tila sumasalungat sa tensyonadong kapaligiran. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan. Nagpalitan ng mga nakakaalam na sulyap sina Simeon at Levi. Ang galit ay nabago sa isang mapanganib na plano. Ang ideya ng pag-alis kay Jose ay nagsimulang lumakas. Si Neftali, na mas mapagmasid kaysa padalus-dalos, isang kilabot ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niya ang direksyon ng mga komentong iyon. Naunawaan niya ang pagkadismaya ng kanyang mga kapatid, ngunit hindi niya naramdaman ang parehong antas ng hinanakit. Nakulong siya sa isang panloob na tunggalian. Hindi siya katulad ni Ruben na maingat na naghangad na protektahan si Jose. Hindi rin siya katulad ni Judah na nakakita ng praktikal na pagkakataon sa sitwasyon. Nasa gitna siya ng kaguluhan sa moralidad na nahati sa pagitan ng katapatan ng pamilya at ng konsensya sa kung ano ang tama. Nang dakpin ng kanyang mga kapatid si Jose at punitin ng kanyang tunika, nanatiling tahimik si Neftali. Ang kanyang mabilis na pag-iisip na madalas purihin ay hindi humantong sa kanya upang kumilos sa sandaling iyon. Maaari sana siyang tumakbo kay Jacob upang babalaan ito, ngunit hindi niya ginawa. Tumayo siya nang hindi gumagalaw habang inihahagis nila si Jose sa isang walang laman na hukay. Nanood siya mula sa malayo, hindi makakialam, ngunit hindi rin niya maialis ang tingin sa mga sigaw na umaalingaw-ngaw mula sa ilalim ng imbakan ng tubig.
Ang tagpong iyon ay walang hanggan na nakaukit sa kanyang alaala. Di nagtagal pagkatapos, isang karaban ng mga Ismailita ang tumawid sa kanilang landas. Nagbigay si Huda ng isang alternatibo. Ano ang mapapala natin kung patayin natin siya? Ipagbili natin siya. Sa ganong paraan, ang kanyang dugo ay hindi mapapasa atin. Nabulag ng inggit at nalilipos ng galit, sumang-ayon ang magkapatid. Hindi tumutol si Neftali, hindi siya nag-alok ng depensa. Tahimik ang kanyang pakikilahok na minarkahan ng pagkukulang, pag-aatubili at kawalan ng kakayahang tutulan ang sa kaibuturan alam niyang mali. Kaya sa araw na iyon, nalaman niya na hindi lahat ng labanan ay nilalabanan ng mabilis. Ang ilan ay nagaganap sa loob ng sariling puso. Ang kanyang tahimik na pakikilahok sa pagbebenta kay Jose ay naging isang mahalagang punto sa buhay ni Neftali. Nang bumalik ang magkapatid sa kampo, dala ang makukulay na tunika na may mantsa ng dugo ng kambing. Ang bigat ng kasinungalingan ay nagsimulang lumitaw. Nang makita ang damit na may mantsa ng dugo, si Jacob ay nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Kumbinsido na ang kanyang minamahal na anak ay nilapa ng isang mabangis na hayop. Pinunit niya ang kanyang sariling damit at umiyak ng mapait. Tahimik na pinagmasdan ni Neftali ang kalungkutan ng kanyang ama. Ang bawat luha ay tila tumutusok sa kanya na parang talim. Ang pagkakasala ng hindi pagkilos sa sandaling iyon sa Dotan ay naging isang pasanin na mahirap dalhin. Habang sinubukan ng ilang magkakapatid na sakal ang kanilang konsensya sa pamamagitan ng mga pagbibigay katwiran, umatras siya ng gabing iyon at umakyat sa isang kalapit na burol. Sa ilalim ng kalangitang puno ng mga bituin, nagsimula siyang makipaglaban sa loob. Naisip niya kung ito ba ang hustisya, kung ang pagtataksil sa sarili niyang dugo ay maaaring sa anumang paraan na aayon sa tawag na maging mga tao ng tipan. Ang mga salita ni Jacob tungkol sa banal na layunin ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na ngayon ay hinarap ng isang gawa ng panlilinlang at kalupitan. Nilamon siya ng pagkakasala, ngunit ito rin ang nagpahinog sa kanya. Napagtanto niya na ang mga alitan sa pamilya ay hindi lamang nagmula sa mga panaginip ni Jose, kundi mula sa isang kapaligirang pinalakas ng paboritismo at hinanakit na lumaki na parang mga anino sa kanila. Pagkatapos ng gabing iyon, si Neftali ay hindi na pareho. Nagkaroon siya ng mas malalim na pakiramdam ng responsibilidad at hustisya. Alam niyang hindi niya mababago ang nakaraan, ngunit napagpasyahan niya na mula noon sisikapin niyang protektahan ang kanyang pamilya at kikilos ng may integridad. Ang alaala ni Jose ay mananatiling parang peklat, masakit, ngunit nakapagtuturo. Pagkalipas ng mga taon, ang tagutom ay dumating sa Canaan na parang walang humpay na ulap. Ang matabang lupain ay naging tuyot at walang bunga. Ang mga kawan ay humina at ang mga kamalig ay mabilis na naubos. Ngayon matanda na si Jacob, narinig niya ang mga ulat na may mga probisyon sa Ehipto. Pumunta kayo roon at bumili ng pagkain upang tayo ay mabuhay at hindi mamatay, utos niya sa kanyang mga anak. Si Neftali ay umalis kasama ang kanyang mga kapatid patungong Ehipto. Sa mahabang paglalakbay, ang katahimikan ay puno ng mga alaala. Hindi binanggit ang pangalan ni Jose, ngunit ang kanyang pagkawala ay ramdam. Bawat isa ay may kanya-kanyang kasalanan. Pagdating, sila ay dinala sa harapan ng gobernador na responsable sa pamamahagi ng butil. Ang lalaki ay nakasuot ng pinong kasuotan ng Ehipto at napapaligiran ng mga lingkod. Humingi siya ng paggalang. Nang magsalita siya, may kung ano sa kanyang boses ang pumukaw ng pagkabalisa. Mayroong pamilyaridad sa kanyang matatag na titig, bagaman walang sino man sa kanila ang nakaalam na sila ay nakatayo sa harap mismo ni Jose.
Agad silang nakilala ni Jose, ngunit itinago ang kanyang pagkakakilanlan. Mariin niya silang tinanong, inakusahan sila ng paniniktik. Naramdaman ni Neftali ang pagkirot ng kanyang tiyan nang hilingin ng gobernador na dalhin nila si Benjamin, ang kanilang nakababatang kapatid, bilang patunay ng kanilang katapatan. Pagbalik sa Canaan, tinanggihan ni Jacob ang ideya na palayain si Benjamin. Gayunpaman, labis ang pangangailangan at sa wakas ay pumayag siya. Sa pangalawang paglalakbay, patungong Ehipto, mas tumindi ang tensyon. Tila may kung anong bagay sa sitwasyong iyon na humahantong sa kanila sa isang hindi maiiwasang resulta. Isinubok ni Jose ang kanyang mga kapatid sa isang serye ng mga pagsubok. Sinusuri ang kanilang pagkatao at katapatan, lalo na kaugnay kay Benjamin. Si Neftali, na laging maasikaso, ay nadama na sa likod ng matigas na tindig ng gobernador ay may isang bagay na lubhang personal. Hanggang sa hindi mapigilan ang kanyang emosyon, ipinahayag ni Jose ang kanyang sarili. Ako si Jose, ang inyong kapatid na inyong ipinagbili sa Ehipto. Ang mga salita ay bumagsak na parang kulog, tila nakatigil ang oras. Sa harap nila ay nakatayo ang isa na inakala nilang nawala, ngayon ay may sapat na kapangyarihan upang hatulan o patawarin sila. Binaha ng mga alaala ang isipan ni Neftali, ang balon, ang may mansang tunika, ang pag-iyak ng kanyang ama. Umatras siya ng ilang hakbang na labis na nabigla. Inaasahan niya ang pagsaway, marahil ay paghihigante, ngunit ipinahayag ni Jose, huwag kayong mabagabag o magalit sa inyong sarili dahil ipinagbili ninyo ako rito sapagkat isinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang magligtas ng buhay. Ang mga salitang ito ay tumama kay Neftali nang may nakapagpapabagong puwersa. Kung saan inaasahan niya ang pagkondena, nakatagpo siya ng biyaya. Kung saan kinatatakutan niya ang parusa, nakatanggap siya ng pakikipagkasundo. Sa sandaling iyon, malinaw niyang naunawaan ang palaging itinuturo ni Jacob. Ang mga layunin ng Diyos ay higit pa sa mga pagkakamali ng tao. Ang dating motibasyon ng inggit ay binago ng Panginoon upang maging instrumento ng kaligtasan para sa marami. Binago ng paghahayag ang kanyang pananampalataya. Sinimulan niyang makita si Jose hindi lamang bilang isang kapatid, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng banal na plano. Ang karanasan ay nagpalakas sa pangako ni Neftali sa katarungan at pakikipagkasundo. Nang sa wakas ay muling nagsama-sama ang buong pamilya sa Ehipto, niyakap ni Jacob si Jose nang may luha at sinabing, "Ngayon ay maaari na akong mamatay, dahil nakita ko na ang iyong mukha at alam kong buhay ka pa." Nang marinig ito, naramdaman ni Neftali na parang isang lumang sugat ang nagsisimula ng gumaling. Ang mga sumunod na taon ay nagdala ng katatagan sa pamilya sa ilalim ng pangangalaga ni Jose at Paraon. Gayunpaman, lumilipas ang panahon at si Jacob na nanghihina na ay alam na ang kanyang mga araw ay malapit ng matapos. Nais niyang pagpalain ang bawat anak, hindi lamang bilang pamamaalam, kundi bilang isang propetikong deklarasyon tungkol sa kinabukasan ng mga tribong isisilang mula sa kanila. Tinawag niya sila isa-isa, binigkas niya ang mga salitang nagpapakita ng mga kabutihan, kapintasan at kapalaran. Nang pagkakataon na ni Neftali, tahimik siyang naghintay, batid na ang mga huling salitang iyon ay hindi lamang magiging isang alaala, kundi gabay din para sa lahat ng kanyang mga inapo. Ang panganay na anak ay binalaan dahil sa kanyang kawalan ng katatagan. Narinig ni Simeon at Levi ang masasakit na salita dahil sa kanilang mapusok na karahasan. Si Judah, bagamat kinumpronta rin dahil sa kanyang mga pagkakamali, ay nakatanggap ng katanyagan at karangalan. Pinuri si Jose dahil sa kanyang katapatan at katatagan, habang naghihintay ng kanyang pagkakataon na natiling tahimik si Neftali, nagmumuni-muni. Anong deklarasyon ang gagawin ng kanyang ama tungkol sa kanya?
Anong mga katangian ang nakita niya sa kanyang pagkatao? Anong kapalaran ang ipapahayag sa kanyang mga inapo? Sa wakas, itinaas ni Jacob ang kanyang mga mata at itinuon ang mga ito sa kanya. Ang kanyang katawan ay nanghina ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon pa ring matinding liwanag ng isang nakipagbuno sa Diyos at lumakad sa ilalim ng kanyang patnubay. Iniunat ang kanyang nanginginig na kamay. Binigkas niya ang mga salitang aalingaw-ngaw sa mga henerasyon. Si Neftali ay isang gasela na pinalaya. Siya ay nagbibigkas ng magagandang salita. Ang katahimikan na pumuno sa silid ay maikli, ngunit malalim. Yumuko si Neftali bilang paggalang habang ang kanyang mga kapatid ay nagpalitan ng tingin, sinusubukang unawain ang saklaw ng pagpapalang iyon. Sa unang tingin, ang imahe ay tila simple, halos mahiwaga. Gayunpaman, habang inuulit niya ito sa kanyang mga iniisip, lumawak ang kahulugan nito. Ang figura ng gasela ay pumukaw ng kalayaan, kagaanan at kagandahan. Isang hayop na tumatawid sa mga burol ng may bilis at katumpakan, natural na gumagalaw sa mapaghamong lupain. Nadama ni Neftali na nakikita siya ng kanyang ama bilang isang taong pinagkalooban ng liksi, hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal at espiritual. Ang metapora na ito ay nagpapahiwatig ng higit pa sa bilis. Nagsasalita ito ng kakayahang umangkop, pag-unawa at pagiging sensitibo sa mga pangyayari sa buhay. At naroon din ang pagbanggit ng magagandang salita. Ito ay tumutukoy sa isang mana na higit pa sa pisikal na lakas. Ito ay tumutukoy sa komunikasyon na nagbibigay inspirasyon, sa mga talumpating naghihikayat at nagpapanumbalik, mga salitang may kakayahang mag-udyok, umaliw at makipagkasundo. Naunawaan ni Neftali na ang pahayag ni Jacob ay hindi basta-basta kundi may taglay na makahulang katangian. Sa hinaharap, ang kanyang tribo ay maninirahan sa isang mabunga at magandang rehiyon na kilala sa kasaganaan at estratehikong kahalagahan nito. Doon, ang mga dakilang mensahe ay aalingaw-ngaw sa paglipas ng panahon. Nang gabing iyon, pagkatapos matanggap ang pagpapala, lumayo siya sa kampo upang magmuni-muni sa ilalim ng mabituing kalangitan. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinanap niya ang katahimikan ng gabi upang ayusin ang kanyang mga iniisip, ngunit ngayon ay may nagbago. Ang mga salita ng kanyang ama ay pumukaw sa kanya ng kombinasyon ng karangalan at responsibilidad. Isang malayang gasela, bulong niya pinag-iisipan ng halos malabong mga burol sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng maging malaya? Ang tumakbo ng walang mga paghihigpit o mayroon bang mas malalim na dimensyon sa kalayaang ito? Naunawaan ni Neftali na ang tunay na kalayaan ay hindi limitado sa paggalaw ng katawan, kundi tungkol sa kalagayan ng kaluluwa. Ang kanyang kwento ay minarkahan ng mga alitan sa pamilya, ng mga katahimikan na nagpapahintulot sa mga pagkakamali, ngunit pati na rin ng mga pagkakasundo na nagpapakita ng kapangyarihan ng pagpapatawad. Napagtanto niya na ang kanyang pamana ay hindi lamang matutukoy ng kanyang bilis, kundi kung paano niya naiimpluwensyahan ang iba na makahanap ng layunin sa gitna ng kanilang sariling mga labanan. Ang ideya ng magagandang salita ang nagtulak sa kanya upang pagnilayan ang kapangyarihan ng wika. Nasaksihan niya kung paano ang mga salita ni Joseph na puno ng pagpapatawad ay nagpanumbalik ng isang pira-piraso na pamilya. Naalala rin niya kung paano hinubog ng mga walang humpay na pahayag ni Jacob ang kanyang mga pinahahalagahan sa paglipas ng mga taon. Sa sandaling iyon, nagpasya si Neftali na ang kanyang boses ay magiging instrumento ng pagpapatibay.
Nangako siyang gagamitin ang kanyang mga salita upang magkaisa, magpalakas ng loob at magdala ng pag-asa, hindi kailanman saktan o hatiin. Kaya naman, naunawaan niya na ang pagpapalang natanggap niya ay hindi lamang isang paglalarawan kung sino siya, kundi isang direksyon kung sino ang dapat niyang kahinatnan. Nangako siyang gagamitin ang kanyang mga salita upang magtayo, hindi upang sirain, palaging maghangad ng pagkakasundo, hindi pagkakawatak-watak. Sa mga darating na taon, babaguhin ng tribo ni Neftali ang hilagang teritoryo nito tungo sa isang lupain ng kalayaan at kagandahan sa Israel. Kabilang sa rehiyong ito ang mga lugar tulad ng Galilea, na kalaunan ay makikilala bilang lupain kung saan sisimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo. Ang liwanag na sisikat doon ay tutuparin ang pangako ni Propeta Isaias. Ang bayang lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng isang dakilang liwanag, Isaias 9:2. Bagamat hindi nasaksihan ni Neftali ang pangyayaring ito, ang kanyang pagpapala ay kaugnay ng plano ng Diyos para sa pagtubos ng mundo. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga ang kampo, tahimik na nanumpa si Neftali. Magiging karapat-dapat siya sa mga salita ng kanyang ama. Ipaglalaban niya ang kalayaan, hindi lamang ang sarili niya, kundi pati na rin ang kalayaan ng lahat ng nakapaligid sa kanya, at gagamitin niya ang kanyang tinig upang iparating ang mga salita ng pag-asa, pagmamahal at pagkakasundo sa mga naninirahan sa lupang pangako. Ang lupang pangako ay nagmarka ng isang bagong simula para sa 12 tribo ng Israel pagkatapos ng mga taon ng paghihiwalay at paggala. Matapos ang paggala sa disyerto, pagharap sa mga pagsubok at labanan, sa wakas ay dumating na ang panahon para manirahan sila sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Si Josue, ang pinunong pinili ng Diyos pagkatapos ng pagkamatay ni Moises, ang nangasiwa sa pamamahagi ng lupain sa mga tribo, tinitiyak na ang bawat isa ay makakatanggap ng kanyang mana. Para sa tribo ni Neftali, ito ay isang mahalagang sandali. Ang teritoryong itinalaga sa kanila ay matatagpuan sa dulong hilaga ng Israel, isang bulubunduking rehiyon na mayaman sa likas na yaman. Ayon sa aklat ni Josue, ang kanilang mana ay umaabot mula sa mga burol hanggang sa matabang lambak, kabilang ang marilag na dagat ng Galilea. Bagamat ang lugar na inilaan sa Neftali ay malawak at masagana, ang paninirahan doon ay hindi isang madaling gawain. Ang lupain ng Neftali ay nagpakita ng magkakaiba at kaakit-akit na tanawin kung saan ang kalikasan ay sumasalamin sa kasaganaan ng mga banal na pangako. Ang mga nakapalibot na bundok ay nag-aalok ng natural na proteksyon laban sa mga kaaway sa mga lambak. Ang matabang lupa ay nagbunga ng iba't ibang uri ng pananim, habang ang mga kagubatan ay nagbibigay ng mga kahoy at tirahan para sa pangangaso. Ang dagat ng Galilea kasama ang malakristal na tubig at masaganang pangingisda ay naging isang patuloy na pinagmumula ng ikabubuhay. Bukod sa pagpapanatili ng buhay ng mga naninirahan, ito rin ay magiging isang mahalagang punto ng koneksyon sa komersyo at kultura sa paglipas ng mga siglo. Maraming mga sapa at ilog ang naggarantiya ng supply ng sariwang tubig para sa agrikultura at mga alagang hayop. Gayunpaman, kasama ng mga pagpapala ay may mga hamon. Ang mga bulubunduking rehiyon na nakalaan para sa Neftali ay sinakop pa rin ng mga grupong Kanaanita na hindi pa ganap na napalayas noong panahon ng pananakop. Ang mga taong ito ay kumakatawan hindi lamang sa isang panganib sa militar, kundi pati na rin sa isang espiritual na panganib, dahil ang kanilang mga gawaing pagsamba sa Diyos-Diyosan ay nagdulot ng patuloy na impluensya sa Israel. Ang epektibong pag-okupa ng Neftali sa teritoryo ay hindi nangyari ng mabilis o mapayapa. Bagamat nanalo sina Josue at ang mga Israelita ng mga mapagpasyang labanan at sinakop ang lupang pangako,
nanatiling aktibo ang mga grupo ng paglaban. Ipinagtanggol ng mga Kanaanita na nanatili ang kanilang mga nakukutaang lungsod at pinanatili ang kanilang mga kaugaliang pangrelihiyon na naging isang malaking hamon para sa tribo. Ang mga templo at altar na itinayo para sa mga Diyos tulad ni Baal at Asherah ay nakakalat sa buong rehiyon na bumubuo ng isang patuloy na banta. Kaya ang tunggalian ay hindi limitado sa larangan ng digmaan. Ito rin ay isang espiritual na pakikibaka, isang patuloy na pagsubok ng katapatan sa tipan sa Diyos. Sa kabila ng mga presyur na ito, ang tribo ni Neftali ay nagpakita ng tiyaga sa pag-alala sa basbas ni Jacob na inihambing sila sa isang malayang gasela. Nagpakita sila ng kakayahang umangkop at kakayahang umangkop. Sa pamamagitan ng pagsisikap at determinasyon, nagtayo sila ng mga nayon, nagsaka ng mga bukid at nag-istruktura ng mga aktibidad sa komersyo sa paligid ng dagat ng Galilea. Sa paglipas ng panahon, pinagtibay ng Neftali ang sarili bilang isang mahalagang tribo sa loob ng Israel. Ang heograpikal na posisyon nito ay estratehiko, kapwa dahil sa hilagang lokasyon nito at dahil sa mga rutang tumatawid sa mga bundok nito na nag-uugnay dito sa ibang mga tribo at rehiyon. Ito ay naging isang mahalagang sentro ng palitan ng komersyo at kultura. Gayunpaman, ang tinatahak nito ay hindi lamang minarkahan ng mga tagumpay. Kung minsan, hindi nila lubos na naalis ang presensya ng mga Kanaanita na mumuhay kasama ng mga taong ito, minsan ay mapayapa. Ngunit laging nanganganib na matanggap ang mga gawaing taliwas sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng patuloy na tensyon sa pagitan ng pananatiling tapat sa tipan at pagharap sa mga katotohanan ng nakapalibot na kapaligiran. Sa aklat ng mga hukom, halimbawa, ang tribo ni Neftali ay namumukod tangi kasama nina Deborah at Barak na nakikiisa sa ibang mga tribo upang harapin ang pang-aapi ng mga Kanaanita. Ang tagumpay na nakamit sa pagkakataong iyon ay hindi lamang nagdala ng kalayaan sa Israel, kundi muling pinagtibay ang papel ni Neftali bilang isang magiting at estratehikong tribo. Ang kagandahan at katabaan ng kanilang teritoryo ay hindi lamang mga pribilehiyo, ipinahihiwatig din nito ang responsibilidad. Ang basbas ni Jacob ay nakatagpo ng konkretong pagpapahayag sa isang lupain kung saan sila ay malayang makakagalaw at uunlad gamit ang mga yamang ipinagkaloob ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang katapangan at impluensya, ipinakita ni Neftali na maaari silang maging ilaw sa mga mahihirap na panahon na nagiiwan ng mahalagang marka sa kasaysayan ng Israel. Ang hamong kinakaharap ni Neftali ay hindi limitado sa pagtatayo ng mga tirahan o pagsasaka ng lupain. Ang tunay na misyon ay ang bumuo ng isang komunidad na nakatuon sa Diyos, na may kakayahang labanan ang mga panlabas na panggigipit at tuparin ang papel nito sa dakilang kasaysayan ng Israel. Sa paglipas ng panahon, pinagtibay ng tribo ang sarili bilang isang simbolo ng kalayaan at dinamismo, isang buhay na refleksyon ng basbas na ipinahayag ni Jacob. Tulad ng isang gasela sa mataas na lugar, ang Neftali ay naninirahan sa mga bundok na nag-aalok ng proteksyon at mga matabang lambak na naging estratehiko para sa pang-araw-araw na buhay at mga labanang militar. Higit pa sa lokasyon nito sa heograpiya, ang tunay na nagpapakilala sa Neftali ay ang panloob na lakas nito at ang kahandaang lumaban para sa kalayaan ng bayan ng Diyos. Isa sa mga pinakakapansin-pansing salaysay na kinasasangkutan ng tribo ay matatagpuan sa aklat ng mga hukom. Noong panahon na ang Israel ay inaapi ni Jabin, hari ng Canaan, at ng kanyang commander na si Sisera, na ang hukbo ay may bilang na 900 na mga karwahing bakal, isang kinatatakutan at tila hindi matatalo na puwersang militar.
Sa senaryong ito, lumitaw si Deborah, propetisa at hukom sa Israel. Tinawag niya si Barak, pinuno ng tribo ni Neftali, upang pamunuan ang paglaban. Sa simula ay nag-aalangan, hiniling ni Barak kay Deborah na samahan siya na nagpapakita ng kawalan ng seguridad. Gayunpaman, tinanggap nila ang misyon. Tinipon nila ang isang pangkat ng 10,000 kalalakihan. Karamihan ay mula sa mga tribo ni Neftali at Zebulon at pumwesto sa bundok Tabor. Mula roon ay buong tapang silang bumaba upang harapin ang kaaway. Ang sumunod ay hindi pangkaraniwan. Nagpadala ang Diyos ng isang bagyo na nagpagulo sa mga karwaheng bakal ni Sisera na naging dahilan ng kalituhan sa kalamangan ng militar. Sinamantala ng maliksi at determinadong mga mandirigma ng Neftali ang pagkakataon na tuluyang tinalo ang hukbong Kanaanita. Ang tagumpay ay nagdulot ng 40 taon ng kapayapaan sa Israel at pinatibay ang reputasyon ng tribo bilang magiting at estratehiko, tapat sa panawagan na lumaban para sa kalayaan. Sa paglipas ng mga siglo, ang Neftali ay patuloy na gumanap ng mahalagang papel sa pagtatanggol ng teritoryo at sa pagpapanatili ng pagkakakilanlan ng bayan ng Diyos. Ang lokasyon nito sa Hilaga ay madalas na naglalagay dito sa mga pangunahing linya laban sa mga dayuhang mananakop na nangangailangan ng patuloy na paghahanda at isang matatag na espiritu. Ang mga sumunod na propesya ay kinikilala ang rehiyong iyon bilang isang lugar kung saan ang banal na liwanag ay sisikat ng matindi. Ipinahayag ng salita ni Isaias, ang bayang lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng isang dakilang liwanag. Sa mga naninirahan sa lupain ng malalim na kadiliman ay sumikat ang liwanag. Isaias 9:2. Pagkalipas ng maraming siglo, ang pangakong ito ay matutupad sa pagdating ni Jesus, na siyang magpapaunlad ng malaking bahagi ng kanyang ministeryo sa Galilea, isang teritoryong makasaysayang nauugnay sa Neftali. Gayunpaman, ang pamana ng tribo ay hindi limitado sa mga pananakop sa militar o sa katabaan ng lupain nito. Itinuturo nito ang kalayaan na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanyang bayan. Ang imahe ng malayang gasela ay sumisimbolo hindi lamang sa liksi, kundi pati na rin sa kakayahang sumulong ng walang mga hadlang, malampasan ang mga balakid sa tulong ng Diyos, at magbigay inspirasyon sa iba na maghanap ng buhay na nakahanay sa Diyos. Gayunpaman, ang kasaysayan ng Neftali ay nagpapakita rin ng mga kahinaan. Ang panahon ng mga hukom ay minarkahan ng mga siklo ng katapatan at espiritual na pagkahiwalay. Ang tribo, tulad ng iba, ay naharap sa mga sandali ng paghina. Ang presensya ng mga taong Kanaanita sa kanilang teritoryo ay naglantad sa mga naninirahan dito sa mga mapang-akit na gawain sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga ritual at pangako ng agarang kasaganaan ay nagsimulang maka-impluensya sa bahagi ng populasyon. Ang ilan ay nagsimulang magtayo ng mga altar para kay Baal at Asherah na tumalikod sa banal na tipan. Ang pagkakaisa na dating katangian ng tribo ay nagsimulang magkawatak-watak. Ang kakulangan ng matatag na pamumuno na nakatuon sa mga prinsipyo ng tipan ay nagresulta sa mga panloob na tunggalian at espiritual na panghihina. Kaya ang pinagdaanan ng Neftali ay nagpapakita ng parehong katapangan at kahinaan. Ang kasaysayan nito ay isang larawan ng patuloy na tensyon sa pagitan ng katapatan at panlabas na impluensya, isang paalala na ang pagpapanatili ng espiritual na kalayaan ay nangangailangan ng patuloy na pagbabantay at panibagong pangako sa Diyos. Ang lokasyon ng Neftali sa hilaga ng Israel ay nagbigay dito ng estratehikong kahalagahan, ngunit lalo rin itong nalantad sa mga pagsalakay. Ang mga tao tulad ng mga Arameo, Midianita at iba pang mga kalapit na grupo ay nakita ang rehiyong iyon bilang isang inaasam na target.
Ang mga pagsalakay na ito ay hindi lamang nagbanta sa pisikal na seguridad ng mga naninirahan, kundi niyanig din ang kanilang espiritual na katatagan. Pagkatapos ng magkakasunod na pagkatalo, lumitaw ang tukso na talikuran ang pananampalataya sa Diyos at gamitin ang mga kaugalian ng mga mananakop. Isa sa mga pinakamahirap na panahon ay naganap noong panahon ng pang-aapi ng mga Midianita. Sinira nila ang mga bukid, dinambong ang mga ani, at inilubog ang mga tao sa matinding kakulangan. Sa gitna ng krisis, humina ang paghingi ng tulong sa Diyos, habang lumakas ang panghihina ng loob at paghihimagsik. Ang idolatriya ay tumigil na lamang bilang isang isyung pangrelihiyon. Ito ay naging isang salik na sumira sa pagkakaisa ng tribo at sa kakayahan nitong lumaban. Sa pamamagitan ng pagtalikod sa Panginoon, nawalan din sila ng direksyon, lakas ng loob at pagkakaisa upang harapin ang kanilang mga kaaway. Gayunpaman, ang espiritual na pamana ng Neftali ay hindi lubos na nabura. Kahit na marami ang sumuko sa mga panlabas na impluensya, palaging mayroong isang tapat na labi na nanatiling matatag sa pagsamba sa Diyos ng Israel. Ang mga kalalakihan at kababaihang ito, bagamat kakaunti, ay nagpapanatiling buhay ang apoy ng banal na pangako. Sa pinakamadilim na mga sandali, natutunan nila na ang tunay na kalayaan ay wala sa mga mapanlinlang na pangako ng idolatriya, kundi sa pagbabalik sa Panginoon. Ang pagpapala ni Jacob na inihahambing si Neftali sa isang malayang gasela ay umalingaw-ngaw bilang isang tawag sa kanilang orihinal na pagkakakilanlan. Sila ay nilikha upang mamuhay ng malaya sa mga pamamaraan ng Diyos, hindi upang makulong ng mga tanikala ng mga Diyos-Diyosan. Sa ilang mga pagkakataon, ang pagbabalik sa pananampalataya ay hinihimok ng banal na interbensyon. Sa kanyang awa, nagbangon ang Diyos ng mga hukom upang akayin ang Israel sa pagsisisi at ibalik ang bansa. Bagamat naharap si Neftali sa paulit-ulit na espiritual na pagbagsak, ang kanyang kwento ay minarkahan din ng mga bagong simula. Ang tipan ng Diyos ay nanatiling matatag kahit na sa harap ng mga pagkukulang ng tao. Sa pamamagitan ng paglampas sa mga hindi matatag na siklo ng panahon ng mga hukom, ang tribo ay naging isang testamento ng banal na pagtitiis at katapatan. Kahit na naligaw ng landas ang mga nakaraang henerasyon, ang iba ay bumangon upang pangalagaan at ipagpatuloy ang pamana. Ang yugtong ito ng kasaysayan ng Neftali ay nagtuturo sa atin na ang mga panahon ng espiritual na kahinaan ay hindi nangangahulugan ng katapusan. Palaging may posibilidad ng pagpapanumbalik. Ang biyaya ng Diyos ay nananatiling abot kamay, naghihintay ng taos pusong pagbabalik. Ang teritoryo ng Neftali, isang entablado para sa mga tagumpay at kabiguan, ay may taglay na layunin na lumampas sa mga makasaysayang tunggalian. Sa mga bundok at lambak ng Galilea kung saan itinatag ng Neftali at Zebulon ang kanilang mga hangganan, ay umalingaw-ngaw sa isang makahulang pangako na ipinahayag ni Isaias. Sa panahon ng pang-aapi at panghihina ng loob, ipinahayag ng propeta na ang rehiyong iyon na dating napahiya ay pararangalan. Ang lupain ng Zebulon at Neftali ay makakakita ng isang dakilang liwanag na sumisikat. Ang mga taong lumalakad sa kadiliman ay makakakita ng isang nakapagpapabagong liwanag. Ang mga naninirahan sa anino ng kamatayan ay makakaranas ng kaliwanagan. Ang mga salitang ito ay tumutukoy hindi lamang sa isang pampulitika o teritorial na pagpapanumbalik, kundi pati na rin sa isang malalim na espiritual na pagbabago, isang hinaharap kung saan ang kadiliman ay mapapalitan ng pag-asa. Inihayag ni Propetang Isaias na ang rehiyon ng Galilea na madalas na hinahamak dahil sa pagkakaiba-iba ng kultura
at ang layo nito mula sa Jerusalem ay magiging entablado para sa isang nakapagpapabagong kaganapan na makakaapekto sa sangkatauhan sa loob ng maraming siglo. Ang mga salita ni Isayas ay natupad sa pagdating ni Jesus, ang Mesiyas. Ang Galilea, isang teritoryo na nauugnay sa Neptali, ay naging sentro ng ministeryo ni Kristo sa lupa. Doon tinawag ni Jesus ang kanyang mga unang disipulo, naglalakad sa baybayin ng dagat ng Galilea at ipinapahayag ang mensahe ng kaligtasan na magbabago sa kasaysayan. Hindi nagkataon lamang na ang rehiyon ding yon na dumanas ng mga pagsalakay at pang-aapi ay nakita ang anak ng Diyos na naglalakad sa maalikabok nitong mga landas na nag-aalok ng ginhawa, pagpapagaling at pagtubos. Nagturo si Jesus sa mga sinagoga, nagpagaling ng mga may sakit at ipinahayag ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Bilang katuparan sa pangako na isang dakilang liwanag, ang sisikat sa lupaing dating nasa kadiliman, ang mga naninirahan sa rehiyong iyon na binubuo ng mga Hudyo at Hentil ay naging mga saksi sa mga tanda at kababalaghan na nagpapatunay sa pagdating ng Mesiyas. Ang koneksyon sa pagitan ng Neftali at ng gawain ni Jesus ay nagtatampok ng isang pangunahing tema ng salaysay sa Biblia. Kayang baguhin ng Diyos ang anumang kwento, gaano man ito kadilim, tungo sa isang senaryo ng pagtubos at kaluwalhatian. Ang teritoryo ng Neftali na naharap sa idolatriya, mga pagsalakay at pang-aapi ay pinili upang maging lugar kung saan ang liwanag ng Mesiyas ay sisikat ng matindi. Ang pagpapanumbalik na ito ay hindi lamang nakaapekto sa Galilea, kundi pinagtibay din ang pamana ng Neftali bilang simbolo ng pag-asa para sa bayan ng Diyos. Noong nakaraan, ang tribo ay lumaban para sa kalayaan. Ngayon, ang kanilang lupain ay kumakatawan sa tunay na kalayaan na tanging ang Mesiyas lamang ang makapag-aalok, kalayaan mula sa kasalanan at pakikipagkasundo sa Diyos. Itinuturo sa atin ng kwento ng Neftali na kahit sa gitna ng mga pagkabigo at hamon, hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Sa kabaligtaran, binabago niya ang ating mga kahinaan tungo sa mga pagkakataon upang maipakita ang kanyang kaluwalhatian. Ang katuparan ng propesiya ni Isayas kay Jesus ay nagpapaalala sa atin na ibinabalik ng Diyos hindi lamang ang mga teritoryo, kundi pati na rin ang mga puso at kapalaran. Ang pamana ng Neftali ay isang paanyaya na maniwala na ang liwanag ay maaaring sumikat sa gitna ng kadiliman at ang bawat isa sa atin ay may papel sa plano ng pagtubos ng Diyos. Tulad ng nasaksihan ng lupain ng Neftali ang ministeryo ni Kristo, ang ating buhay din ay maaaring maging mga lugar kung saan ang presensya ng Diyos ay lumilikha ng pagbabago at pag-asa. Ang pinagdaanan ni Neftali at ng kanyang tribo ay sumasaklaw sa mga siglo ng mga pakikibaka at tagumpay, pagbagsak at pagpapanumbalik. Mula sa kanyang pinagmulan bilang ika-6 na anak ni Jacob, na ipinanganak kay Bilha, ang alipin ni Rachel, hanggang sa kanyang papel sa senaryo ng mga propesya ng Mesiyas sa Galilea, si Neftali at ang kanyang mga inapo ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Ang kanyang pangalan na nangangahulugang aking pakikibaka ay nagpapahayag ng mga hamong nagmarka sa kanyang paglalakbay. Mula sa kanyang kabataan sa kampo ni Jacob, hanggang sa mga mahihirap na panahon noong siya ay isang tahimik na kasabwat sa pagbebenta kay Jose, naharap siya sa mga panloob na tunggalian na humubog sa kanyang pagkatao at pagkakakilanlan. Sa lupang pangako, ipinakita ng tribo ang kahalagahan nito sa pamamagitan ng pagtanggap ng isang mabunga at estratehikong teritoryo sa Hilagang Israel. Lumahok ito sa mga mapagpasyang labanan tulad ng pinamunuan nina Deborah at Barak na itinatag ang sarili bilang isang matatag at matapang na tribo.
Kahit sa mga panahon ng idolatriya at espiritual na pagbagsak noong panahon ng mga hukom, napanatili nito ang papel nito sa kasaysayan ng Israel. Gayunpaman, ang tugatog ng pamana nito ay dumating pagkalipas ng maraming siglo nang ang teritoryo nito ay naging sentro ng ministeryo ni Jesus. Sa Galilea, ipinahayag ng Mesiyas ang Ebanghelyo, pinagaling ang mga may sakit, at nagdala ng pag-asa sa mga nasa laylayan. Ang katuparan ng propetikong ito ang nagpatibay sa Neftali bilang isang walang hanggang simbolo ng pagtubos at banal na liwanag sa salaysay ng Biblia. Ang Neftali ay kumakatawan sa mga walang hanggang katangian tulad ng liksi at kahandaan. Ang paghahambing ni Jacob, ang isang malayang usa, ay tumutukoy sa kakayahan sa pamumuno at kahandaang kumilos ng mabilis. Sa espiritual, sumisimbolo ito ng kahandaang tumugon sa tawag ng Diyos nang walang pagkaantala. Ang imahe ng malayang usa ay hindi lamang nagpapaalala ng bilis, kundi pati na rin ng kalayaan. Ang simbolismong ito ay makikita kapwa sa pakikibaka ng tribo para sa pagpapalaya ng Israel at sa katotohanan na nasaksihan ng teritoryo nito ang pagdating ng tunay na espiritual na kalayaan sa pamamagitan ni Jesus. Binanggit din ni Jacob ang magagandang salita na nagpapahiwatig ng kakayahang magbigay inspirasyon at gumabay. Ang aspetong ito ay nakakahanap ng alingawngaw sa Galilea kung saan ipinahayag ni Jesus ang mga salita ng pagtubos, biyaya at pag-asa na patuloy na nagbabago ng mga buhay hanggang sa araw na ito. Mga salitang patuloy na tumatatak sa puso ng mga mananampalataya. Ang paglalakbay ni Neftali ay naghahatid ng mahahalagang aral para sa lahat ng henerasyon. Una, binibigyan ng Diyos ng layunin ang ating mga pakikibaka. Ang mismong kahulugan ng pangalang aking pakikibaka ay nagpapaalala sa atin na ang mga hamon ay hindi basta-basta lumilitaw. Kadalasan, sa mga pinakamahirap na aspeto ng buhay tayo, hinuhubog ng Diyos at tinutupad ang kanyang mga plano. Pangalawa, ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa Diyos. Bagamat nakamit ng tribo ni Neftali ang mga tagumpay sa militar at teritoryo, ang pinakamalalim na pamana nito ay nauugnay sa espiritual na kalayaan na ipinahayag sa pamamagitan ni Jesus. Itinuturo nito sa atin na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang panlabas, kundi nagmumula sa isang relasyon sa Panginoon. Pangatlo, ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Ipinahayag ng basbas ni Jacob na ang Neftali ay magsasalita ng magagandang salita. Ang tawag na ito ay umaabot din sa atin. Maaari tayong pumili na magsalita upang magpalakas, magpanumbalik at magbigay inspirasyon. Ang ating mga salita ay maaaring magpagaling ng mga sugat at magpaningas muli ng pag-asa sa mga nakapaligid sa atin. Pang-apat, ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang plano. Sa kabila ng mga pagkabigo ng tribo at mga panahon ng espiritual na pagbagsak, hindi tinalikuran ng Panginoon ang kanyang pangako. Ang liwanag na ipinangako ni Isaias ay sumikat sa Galilea, na nagpapatunay na tinutupad ng Diyos ang kanyang ipinahayag. Kahit na dumaan tayo sa madilim na panahon, ang layunin ng Diyos ay patuloy na nabubunyag. Ang kwento ng Neftali ay hindi lamang isang sinaunang talaan. Ito ay isang paanyaya na mamuhay ng may intensyon at pananampalataya. Makikilala ng bawat mananampalataya ang kanilang mga sarili sa mga labanan, pagbagsak, at mga bagong simula nito. Kung paanong tinawag ang Neftali upang sumimbolo sa kalayaan at pag-asa, tayo rin ay tinawag upang ipakita ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga saloobin at mga pagpili.
Mula sa kanyang kapanganakan sa gitna ng alitan sa pamilya hanggang sa kanyang kaugnayan sa katuparan ng mga propesiya ng Mesiyas, ipinakita ni Neftali at ng kanyang tribo kung paano binabago ng Diyos ang kahirapan tungo sa tagumpay, ang kahinaan tungo sa kalakasan, at ang mga simpleng salita tungo sa mga instrumento ng pagtubos. Ang lupang dating dumanas ng mga pagsalakay at pang-aapi ay naging entablado para sa pinakadakilang liwanag na sumikat kailanman, ang ministeryo ni Jesus. Ang pamanang ito ay lumalampas sa mga hangganang heograpikal. Ito ay pagmamay-ari ng lahat ng pumipiling lumakad sa kalayaan at pag-asa na iniaalok ni Kristo. Ngayon, pagnilayan, anong mga pakikibaka ang iyong kinakaharap ngayon? Nakikita mo ba kung paano ito mababago ng Diyos tungo sa paglago at tagumpay? Paano mo magagamit ang iyong mga salita upang magdala ng biyaya at pampalakas loob sa mga nakapaligid sa iyo? Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong puso at naniniwala kang maaari itong magbigay inspirasyon sa iba, sumali sa paglalakbay na ito. Mag-subscribe upang patuloy na tuklasin ang malalalim na kwento sa Biblia at ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Mag-iwan ng komento tungkol sa kung aling bahagi ng kwento ni Neftali ang higit na nakaantig sa iyo at kung paano mo balak ilapat ang mga turong ito sa pagsasagawa. Magiging isang kagalakan ang pagbabasa ng iyong refleksyon. Ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya upang mas maraming tao ang matuto tungkol sa pamana ni Neftali at ang kanyang koneksyon sa plano ng Diyos na tumutubos. Ang bawat salaysay sa Biblia ay nag-aanyaya sa atin na magnilay-nilay, matuto at maging ganap. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Pagpalain nawa ng Diyos ang iyong paglalakbay.